magpipray ka. Panginoon, tulungan mo ako na maunawaan ang salita mo. Babasahan mo yan paulit-ulit. 10, 5, 50, 100, isang araw, 2, isang linggo, isang buwan. Bago mo po yan ituturo. Okay? So ngayong hapon po, basahin na natin. At nandiyan na ba? Somebody please help na yung nahihirapan si Kwan. Ayan. Okay, verse 1. Ito po ang sinasabi sa verse 23 o chapter 23. Sabay-sabay, the Lord is my shepherd. O sa mga elementary, o sa Tagalog na lang po tayo para may mga elementary tayong kasama. Sabay-sabay, ang Panginoon, ang aking pastor. Hindi ako magkukulang. Pero nyo, yun po ang issue dyan sa verse 1. Dahil ang Diyos ang ating naglalang, ang Diyos ang ating may-ari sa atin, hindi dapat tayo natatakot na wala tayo magkukulang. Yan ang fallen condition ng tao. Natatakot tayo, ano paano bukas? Wala kaming pera, magsisimba pa ba ako? Eh yung papamasahe pa simbahan, tipunin ko na para sa Lunes, may pamasahe anak ko. Kung ikaw ay naniniwala sa Diyos at ang Diyos ang may-ari sa'yo, hindi ka magkukulang. Okay? Verse 2. Verse diba? Akala kasi ng tao, ayan ang buhay mo, siya ang maglalagay sa pinakamagandang buhay. Kaya tayo nagkakaroon ng hindi magandang buhay kasi sinusuhay natin ang gusto ng Diyos. Next verse po. Okay, verse 3. Okay. Pinapanumbalik ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katuwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Hindi niya papahintulutan na magkasala tayo. Bakit nagkasala si Eva at Adan? Kasi ginusto nilang dalawa na magkasala. Nagkakasala tayo sa Diyos kasi ginugusto natin. Minsan sinisisti natin si Satanas, sabi, si Satanas kasi, Pastor, tinukso ako. Wala namang ginawa si Satanas sa masama, tinukso ka lang, di ba? Ang problema, sumunod ka sa tukso niya. Yun po ang issue, okay? So, next verse. 4. Bagaman, ng kamatayan, wala akong kasamaan sapagkat, di ba sama, di ba? Kasama ko ang iyong pamalo at iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Ang ibig sabihin po dyan mga kapatid, at sa future pa natin pag-aaralan yan, ang nagbabantay ng tupa, may sugod. Yung paliko at saka doon sa dulo niyan, may batbat ay may bakal. Kasi ang tupa, pag nagmamatigas at mahuhulog na, kinakalawit nung parang gano'n, di ba? Yung ganito. At pag nagsusutil ang tupa, yung dulo na may bakal, pag tino ka, po, diba? Alam niyo yan, bilang. So next verse po, verse 5, dalawa na lang. Verse 5, ipinaghanda mo ako ng hapag sa harapan ng ating mga iyong binubuhusan ng langis ang ating ulo, umaapaw ang aking saro. Ito po, mga kapatid, ito yung hinahanda ako ng hapag sa harapan. Kahit pala ang kaaway natin, may dalang baril, kinasahan ka. Okay. Kinasahan ka ng baril. M14, kinasa. Sabi niya ganyan, mamamatay ka ngayon. Sabi niya, sabi ng verse, sabi ng Panginoon, Panginoon, pag dumating ang aking kaaway, pwede ko pa pala siyang alakon, kain ka muna, Brad, bago mo ako barilin. Kaya niyo ba yun? Siguro yung takot mo, grabe na yan, di ba? Sabi niya dyan, pinaghanda mo ako ng hapag sa harapan ng aking mga kaaway. Na dapat kahit may nandyan, dumating, may mga baril, may mga kung ano, at pagtutulungan ka, sabi ng Panginoon, huwag mong katatakutan yan. Bakit po? Ano sabi niya rito? Tingnan niyo po maigi yan. Iyong binubuhusan ng langis sa aking ulo. Yung langis na parang naiilan ko dyan ay ang langis ng banal na espiritu. Kahit anong galit ng tao, yan ay ang banal na pinaunang puso. Alaw ng banal na espiritu, bigla yang babait. Po, verse 5. Sabi po ng verse 5. Okay? Ito na pala yung verse 6. Verse 6 po. Verse 6.
tiyak ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa aking lahat ng mga araw. Ba't sinabing lahat ng mga araw? Kapag tayo po ay may totoong pagkakilala sa Diyos na totoo. Hindi yung gaya-gaya katulad ni Judas, katulad ni Satanas. Si Satanas naniniwala din sa Diyos eh. Nanginginig pa nga siya eh. Kaya lang, hindi siya makapagsambang katulad natin. Nakapagsasamba tayo sa Diyos. Ang sabi niya rito, okay, tiyak na kabutihan at kaawaan ang susunod sa akin sa lahat ng mga araw. Araw na dumarating, masama man mabuti, ang Diyos bibigyan ka ng grasya, awaan. Tayo po ay mag-uusap muli. Balik mo sa verse 2, at doon po ang ating lesson ngayon. Verse 2. Dito lang tayo magpupuko sa verse 2. Okay? Sabi doon, okay, verse 2, pinahiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig ng pahingahan. Biro mo yung kapayapaan, may mga taong di makatulog. Pero ihigain niya pa. Ang Diyos pa mismo magpapahiga sa iyo. Ano ang gagawin niya? Kapayapaan. Tayo po ilalangin. Nagilang Diyos, salamat po sa hapong ito. Salamat po sa pagkabasa ng iyong salita. Arnawa, Panginoon, abutan mo kami sa iyong pagbabalik. Abutan mo kami na matapat sa iyong salita, nag-aaral, at narito sa iyong tahanan para kumain ng espiritual na pagkain upang sa pagbalik mo, Panginoon, abutan mo kami na may katapatan. Lord, alam namin, sa anumang hirap ng buhay namin ngayon sa Pilipinas, ikaw pa rin ang nagpapahiga sa amin sa pinakamagandang lugar, pinakamagandang kahit ito ay nakakatakot ang paligid, pero doon mo kami binubuhay. Nilagay mo kami sa lugar na ito dahil alam mo na mas doon kami magbubunga, doon kami magiging masaya sa piling mo. Salamat, Panginoon, sa hapong ito. Kayo po, Banal na Espiritu, mangusap sa bawat nakakarinig. Gamitin niyo po ang bibig ng itong pagsalita. Wala siyang kakayahan kung wala po kayo, Banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you very much. Okay. So, ano naman na tayo dito? So, dito, kung titignan natin ang para introduction, last Sunday ay doon tayo sa verse. Ano po yung verse natin pinag-usapan nung last? Verse 1. Okay, sabi doon, the Lord is my shepherd. Sa Tagalog ng verse 1, kung pakibalik lang po, yan, ang Panginoon ang aking pastor. Siya ang may-ari sa akin. Siya ang aking manager. Siya ang naglalang sa akin. Paano tayo magmamalaki? Wala tayong pwedeng magmalaki sa Diyos sapagkat lahat na nanggaling sa Diyos, lahat na mayroon tayo mula sa dulo ng ating mga ulo at sa ilalim ng ating mga paa, lakas, talino, galing, lahat po ay pahiram ng Diyos. Pati ang buhay ko, pahiram lang ng Diyos. Hindi ko po pag-aari ang buhay ko kahit ako po ay isinilang ng nanay ko, yung buhay ng tatay ko, buhay ng nanay ko, hindi nila pag-aari yon, lalo na po kami. Ngayon po may mga anak na po ako. Misis ko pala. Okay? Apat ang anak ng misis ko, kaming dalawa nagkaroon ng pamilya. Pero yung mga anak na yon, hindi po namin yan pag-aari. Yan po ay pahiram ng Diyos sa aming mag-asawa na isang araw, pag yan po ay nagsipag-asawa, babalik kami magdalawang mag-asawa. Kami na lang ulit, kahit maputi na ang buhok namin, kami pa rin. Okay? So naunawaan po ba natin? Sapagkat ang Diyos ang pinagmula ng lahat, pinahiram ang tao para tayo'y matuto na magtiwala sa Diyos na mayroong ibinigay at ipinahiram sa atin. So, dito na tayo sa verse 2. At sabi dito ng verse 2, okay, He leadeth me. Okay, pinangungunahan niya ako beside the still waters. Diyan muna tayo sa isang line. Okay? Beside the to lie down. He leadeth me beside the still waters. Okay? So, tingnan natin po ito. Ano bang ibig sabihin ng tubig dito, mga kapatid? Minsan, kapag tayo po ay kulang sa tubig, uhaw na uhaw ka, nagbibitak-bitak yung labi natin, naapektuhan ng ating kaisipan ito, nagiging tayong irritable. Bakit tayo irritable? Uhaw na uhaw ka na. Pag sa salita mo, nagsasabit na yung bitak na lips mo, nakakasugat yon. So, ito po isang bagay na kapag ang isang tao ay nauuhaw, nagbibitak ang kanyang labi. Katulad po ng isang kaluluwa na malayo sa piling ng Diyos, ang buhay niya ay parang summer. Pag summer po, baga pag tag-araw, dito sa atin sa Pilipinas, natural lang po ito. Sa atin po, pag summer, ang ating pong mga palayan ay bitak-bitak, tama? Yan ay naghihilom pag araw ng Mayo. Nung panahon, eksakto pa ang May 1, tag-ulan na yan eh. Yun po yung mga panahon
na tagsibol na. Ang tawag po dyan ay Flores de... Anong ibig sabihin ng Flores? Flowers of May. So yung sumisibol na po yung mga bulaklak, yung nagkakaroon na ng springtime, nagkakaroon ng revival. So therefore, ang tubig ay mahalaga sa summer. Pag ang buhay ng isang Kristiyano ay bitak-bitak, pag siya po ay malayo sa piling ng Diyos, siya po ay tawang lumalayo, dahil kulang sa tubig, kulang sa salita ng Diyos, uhaw na uhaw siya, ang kailangan niya po ay springtime. Yung hangin na ito po ay magkakaroon po ng tagpatak ng ulan, at magkakaroon po ng revival, hihilom yung mga sugat na yun, ng mga kinaupilan mo, kung ano man nangyari sa buhay mo, nagkaroon ka ng springtime, nagkakaroon po ng paghilom, yung mga bitak-bitak na yon, yung puso mo na hindi mapagpatawad, yung puso mo na laging galit, ay naghihilom dahil bumalik na ang biyaya ng tagsibol. Okay, nagtatagbulaklak na. Ngayon ito po, anong relasyon dito sa verse? Number 1, okay, kung ating titingnan, ang tubig ay isang nagsasatisfy o nagkakaroon ka ng kakontentuhan sa kauhawan ng tao. Ibig sabihin, water is satisfying in man's thirst. That's number 1. Okay, bakit po? Magkukuha ako ng ibang text kasi yung tinutukoy na tubig dito sa Psalms 23 is none other than the Lord Jesus Christ. Sabi ng verse 1, the Lord is my shepherd. Sino po ang shepherd natin? Si Jesus Christ. Sabi ng John 10, chapter 10, verse 27, 28. Tingnan nyo po dito. Okay, pakilabas po. John 10, 27, 28. Bago ako magpunta doon sa ibang text. Okay? John 10, 27 and 26. 26 to 27. Yan. Okay? 27 27. Ito para doon po yung sa hindi naniniwala eh. Kawawa naman sila pero wala tayong magagawa. Kaya di sila naniniwala kasi di sila mga tupa. Okay? Verse 7, sabay-sabay nating basahin. Okay? Sabi doon, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Sabi natin kanina sa verse 1, the Lord is my shepherd. Sabi niya sa John chapter 10, verse 27, pinakikinggan dito daw ng tupa ang boses ng kanyang Panginoon. Tama? Ito ngayon tanong ko sa ating mga kabataan at sa ating mga nakatatanda. Sabi ng karamihan, naniniwala naman ako, pastor, kay Jesus. Sabi ko sa inyo, sa Santiago, Kapitulo 2, si Satanas naniniwala din sa Diyos. Di ba? Sabi ba ni Satanas nung tinutok sa si Jesus, sabi niya, kung ikaw ang totoong Diyos, di ba Diyos ka, sabi mo, lumampaw ka, di ba? Tumalon ka mula sa building na yan. Tapos, hindi hahayaan ng mga anghel mo na sasayad ang iulo sa lupa. Tama? Sabi niya, pangalawa, sabi niya, kung totoong ikaw nga ang Kristo, ang shepherd ng mga mananampalatayang ito, gawin mong tinapay ang mga bato. O, di ba? Napasin niyo po doon, di ba? Naniniwala din si Satanas na siya ay Diyos, kaya lang may panluloko at panginginig. Ngayon, sabi ng ibang tao, makausap po, naniniwala ka sa Diyos. Ay, upo, nagpipray pa po ako eh. Pero sabi ng Matthew 7:21, hindi lahat na nagkakagurang-kagurangnan makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yan po ang warning doon, di ba? Kasi bakit? Wala naman silang koneksyon sa Diyos. Ang alam lang nila, dahil hindi pa ako gumagawa ng kasalanan, mula bata, mabuti kaming pamilya, tatay ko, mabait, nanay ko mabait, ako hindi gumagawa. Siguro naman, tatanggapin kami ng lahat. Sino nagsabi sa atin? Sabi ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Sabi ng Romans 3:23. Ngayon dito, anong kinalaman nito, pastor? Ito po ay sabi doon, sabi ng Matthew 7:21, di ba? Hindi lahat na nagpe-pray, Lord! Lord! O, tingnan nyo maigi ha. Hindi lahat. Bakit hindi lahat? Kung kayo po magtuturo sa isang hindi mananampalataya, magagalit siya, bakit ano bang kinalaman namin yan? Bakit parang iba ka sa amin? Yung po ang namis naming maintindihan ninyo, na lahat tayong pinanganak ng nanay sa lupang ito, lahat tayo nagkasala sapagkat ang magulang natin si Eva at Adan, ganon din ang ginawa. Kaya sila napalaya sa Garden ng Eden. Di ba? Nung sila po ay nilagay ng Diyos doon, lahat ng punong kahoy dyan pwede mong kainin.
nag-utos ang Diyos maliban sa isa. Lahat yan. O, ano paborito mong prutas? Ano paborito mong fruit-bearing tree? Ano? Grape. Vine yun. Vine. Hindi yung tree. Pero nagkakahoy din ang ano. Pag sa tagal na kahoy dyan. O, ikaw sister, ano paborito mong prutas? Orange, nagkakahoy din yon. Avocado. Saging, ano yan, hindi yan kahoy. Saging. Mayroon pa dyan sa Ginubatan, marami dyan. Ano yung kahoy na yon? Yung mga kulay-pula na may mga buhok-buhok. Ano yon? Rambutan, di ba? Sabi ng Panginoon, lahat yan pwede mong kainin. Pero alam niyo ginawa ang dalawa. Hindi nila binigyan ng bigat. Hindi nila pinakinggan. Hindi nila iginalang ang utos ng Diyos. Kaya hindi mo pwedeng sabihin mo dahil nagpipray kami, pakikinggan ka, hindi. Opo. So yan po ang mapapansin natin na sabi diyan, hindi lahat ay papasok sa karya ng langit kundi ang mga nag-uobey. Ang dami nagsasabi, naniniwala kami sa Diyos. Ang tanong, nag-uobey po ba kayo? Doon mo malalaman na hindi talaga sila sigurado ng langit. Kaya doon pa lang sa tanong mo na kayo po ba ay nag-uobey sa utos ng Diyos? Tapos pag namatay po kayo sa kayo ng langit, ganun po ang sagot niyan. Kaya dapat natin malalaman po ito ng maayos. Ano? So dito po, ang tubig, since na nalaman natin na ang tao po ay hindi maliligtas sa kanyang sariling gawa, sa sarili niyang kaalaman, kundi maliligtas lang ang isang tao kung siya po ay kikilala na yung kasalanan niya ay may nagbayad. Sabi sa Sunday School kanina, di ba? Ang nagbayad na ito, dinurog ang mukha nito, sinaksak ito, pero yung pasanyang krus na para sa iyo at para sa akin na dapat tayo magdadala, tiniis niya yung paghihirap na binubugbog siya, sinaktan siya, ipinako siya sa krus, sinaksak siya doon at pinatay siya, na nung buong galit ng Diyos Ama, ibinuo sa kanya dahil napasan-pasan niya ang kasalanan at kasalanan mo, doon mo malalaman na pag narealize niya yon, tinanggap niya na ang Kristo nagbayad para sa kanya at tinanggap niya ang kabayaran si Kristo sa kanyang kasalanan, doon po siya magkakaroon ng connection sa totoong Diyos. Hindi sa pagkikita ng sinasabi niya, kilala ko ang Diyos, naniniwala ako. Ang daming naniniwala sa Pilipinas na si Kristo ang Diyos, pero hindi po sila nag-o-obey sa sinasabi ng salita ng Diyos. Sinong nakakita ng ipinost ni David doon sa atin? Ganun yung po ang ibig sabihin doon. Di ba? Maraming nagsasabi, kilala ko ang Diyos. Kahit nga si Mr. President, di ba? Sabi, di ba kilala mo si Mr. President? Anong pangalan niya? Bongbong daw. Okay, tama yon. President Bongbong Marcos. Pero halimbawa, magpunta siya ngayong oras na to, tapos tatanungin, Mr. President, kilala mo ba ito? Bakit? Di ba? Ay, sasabihin mo, Pastor, ang Diyos naman po'y makapangyarihan. Yes! Makapangyarihan ng Diyos. Kilala niya. Sabi niya baka kanina sa binilabas ko siya, John chapter 10 verse 27, ang tupa niya ay kilala niya. O, malinaw na po? Kasi ang daming nag-claim. Mismong si Judas nag-claim, ako'y isang disipulo ni Kristo. Ang office niya ay, sekretar, treasurer, di ba? Mayroon pa siyang, authority na treasurero siya may hawak ng pera. Kaya sabi niya kay Maria, bakit mo nang binasag yan? Sana bininta na lang natin, nagkapera pa yung simbahan. So yung mga kapatid, ang daming tao ngayon nagsasabing, naniniwala kay Kristo, pero ang kaibahan, naniniwala sa bibig, pero ang kanilang puso, walang koneksyon sa Diyos. Bakit po? Hindi nila kilala ang kanilang shepherd. Ang sabi ng Bible kanina, my sheep hear. Alin po ang boses ng Panginoon sa hapong ito? Alam niyo ba ang boses ng Panginoon kung nasaan? Nasaan po ang boses ng Panginoon? Kung yung pinakikinggan, nasaan? Itaas niyo daw. Taas nyo. Ito ang boses ng ating shepherd. Ito ang isip, ito ang puso ng Diyos. Kaya sabi niya, my sheep hear my voice. Now, kung totoo kang tupa at konektado ka sa iyong Panginoon, sa iyong shepherd, pagbasa mo sa umaga, Lord, thank you. Nagaanan ako doon sa problema ko eh. Kasi bakit nandoon po yan sa Biblia? Yun po ang katotohanan. Kaya dito po, ang tubig na tinutukoy dito sa verse 2 ng Psalms, ito po yung Old Testament,
Pero po ang ipinapaliwanag nasa New Testament, si Kristo ang tubig ng buhay. Tingnan natin po doon sa John chapter 3, 1 to 5. Okay? Isa pang bagay, na bawat taong naipanganak na uhaw. Kasi ang 75 ba o 80% ng tao ay tubig. Diba? Kaya pag kulang ka sa tubig, mauuhaw ka. So dito po ay, ang isang makasalanan, okay, dapat hinahanap niya ang Diyos, kaya lang walang naghahanap sa Diyos, wala kahit isa. Bakit ibig sabihin? Hindi sila nauuhaw. Pastor, sabi mo, ang tao kailangan niya ng tubig. Ang tinutukoy dito, spiritual. Okay? Tingnan po natin yung tinutukoy dito sa John chapter 3, 1 to 5. Verse 1. May isang lalaki, kabilang sa mga pariseo ng pangalan ni Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. May ranggo po ito sa mga Hudyo. Ito po ay mga magaling sa mga salita ng Diyos. Verse 2. Siya ay pumunta kay Jesus ng gabi. Bakit gabi? Nahihiya si Nicodemo sa kanyang mga tinuturuan kasi siya po isang pari. Pero kilala si Jesus bilang teacher, maestro. Pumunta siya, maestro. Sabi naman ni Jesus, bakit gabi ka pumunta? Yeah, tingnan niyo po, verse okay. Sinabi sa kanya, Rabbi, o teacher, guro, nalala namin ikaw ay isang guro na mula sa Diyos. Kita mo, alam niya, bilang teacher ng salita ng Diyos, bilang teacher ng kasulatan, alam niya na si Jesus ay galing sa Diyos. Look at the verse, okay? Isang guro mula sa, yung po sa English, come from God. Pero ito ang mapapansin nyo, alam ni Nicodemo, alam ng pare na ito, na galing sa Diyos si Jesus. Tingnan nyo po ang pagkakasabi niya. Okay? Sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, malibang kasama niya ang... Okay, next verse. Tingnan nyo maigi po ito, ha? Okay, verse 3. Sumagot sa kanya si Jesus. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malimbang ang isang tao panganak na magmuli ay hindi niya makikita ang karya ng Diyos. Yun ang kanyang pinasok kay doon sa pari. Verse 4. Okay, sabi ng verse 4. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, eto na po yung kanyang wala talaga siyang kaalaman. Ang tagal na po niyang nangangaral ng salita ng Diyos, wala siyang kaalam-alam tungkol sa pagiging born again. Ang galing niya lang magturo. Pero kaligtasan, hindi niya alam. Tingnan niyo po ang tanong niya. Okay. Sinabi sa Nicodemo, paano ipapanganak ako ulit? Isipin mo mabuti. Paano ako mabuborn again? Ipapasok ba ako sa tiyan ng nanay ko? Di ba, laki-laki ko na eh. Papasok ba ako sa tiyan ng kanyang ina at ipapanganak? Hindi po niya alam, pero ang tagal na niya nangangaral ng salita ng Diyos. Ngayong hapon, ang tanong ko sa iyo, matagal mo nang alam na si Kristo namatay sa krus, namatay siya doon sa kabayaran yan ng kasalanan natin, pinasan niya ang kasalanan natin doon, upang yung kanyang kamatayan, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, sapatan, sabi niya sa 1:36, upang ang sino man manampalataya sa kanyang ginawa, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit ayaw nila? The same with Nicodemo, ang sabi niya, paano man nag-born again ka nang mapupunta ka ng langit? The same question, the same na pagkaintindi, kaya wala silang alam tungkol sa kalangitan. Okay po ba yun? Nakuha ba natin? Kaya minsan sasabihin mo, Brad, gusto ko sa iyong ipaalam na mahal ka ng Diyos, gusto ko malaman mo na balibang ang isang tao ay panganak na mag-uli o maging born again, hindi siya makakarating langit. Hindi ko kailangan yan. Mayroon na akong relihiyon. Ligtas na siguro ako doon. Yun po ang katotohanan. Ito po rin yung reklamo niya eh. Sabi niya, parang nagkamot siya. Ano ba naman yan? Maliligtas ba ako yung born again na yan? Di ba? Tingnan niyo po ang pagkano niya. Makakapasok pa siya muli sa tiyan ng kanyang ina? Maraming tao nagsasabi, naniniwala kay Kristo. The same with Nicodemo. Nagtuturo siya para sa darating na tagapagligtas. Itinuturo niya ang Misaya na darating, pero hindi niya kilala. Nakukuha na po ba natin? Naintindihan niyo po ba? Pag uwi niyo, di pa na naintindihan ito. Ipapasok ba ako sa nanay ko? Ay, wala na ang nanay ko, patay na eh. Paano ako mabuborn again? Ito po ang lesson ng pagiging born again. Ang born again, sabi niya, verse 5. Okay, hanggang 5 na tayo. Sumagot si Jesus, ito na po ang sagot niya.
Sa katotohanan, okay, sinasabi ko sa iyo, maliban ang isang tao ipanganak sa tubig, water. Sa physical, ang nanay ko talaga, ang mga buntis, yan sa mga hospital, tinatanong ka agad, lumabas na ba ang panubigan? O sino yung ipinanganak ditong walang inunang tubig? Grabe na. Ay, mayroon, yung anak kong isa. Nauna na yung tubig bago siya lumabas. Okay. Ayaw ko na sabihin, baka magalit. Okay. Okay. Sa katulad sabi ko sa iyo, malibang isang tayo ipanganak ng tubig. At dalawa, espiritu. Hindi siya makakapasok sa... Eto na po nga tayo, mag-umpisa na tayo. Sabihin niyo sa akin kung time na. Ang tubig na tinutukoy dito ay ang tubig na kapag nakainom ka, ay hindi ka na mauuhaw. Gusto ko ng tubig na yan! Makainom pa rin din ako mauukailan pa man. Ay, bigyan ko po kayo ng text. Dito po sa, ito. John chapter 4. Kanina chapter 3, chapter 4 na tayo ng John. The Lord is my shepherd. He will lead me beside the still waters. Tignan po natin ang verse 13, 14, 15, John chapter 4. Okay, John chapter 4. Ito yung sinasabi ko sa yung tubig. Maliban, sabi ni Panginoon, malibang ipanganak ka sa tubig at espiritu, hindi ka makakapasok sa langit. Paano yung naniniwala lang kay Kristo? Makakapasok pa ng langit? Hindi ang sagot. Bakit po? Ito ang sagot ng Panginoon eh. Di ba sabi niya, malibang ipanganak sa tubig at espiritu, hindi ka makakapasok ng langit. Ito po ang una. Ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muli yung natural na tubig, di ba? Yung tubig na natural. Pag-inom mo, bukas, mamaya, ako ka na naman. Katulad nung merienda natin, ang sarap. Inom ako ng inom ng tubig eh. Oh, may plug-in pa ha. Salamat sa nagluto. Next. Okay. Next verse, 14. Subalit, ito na po ha. Subalit, ang sino mang umiinom ng tubig na aking. Listen. Nabigyan ka ba ng tubig sa Panginoon? Nabigyan ka na ba ng tubig na galing sa Panginoon? Ikaw? Hindi pa sila sigurado, teacher. Hindi pa nila alam yung tubig na galing sa Panginoon. Wala kayo. Amen. Ayun pa. Ito. Tala. Nabigyan ka na ng tubig na galing sa Panginoon? Nabigyan ka na? Lagot kayo. Sinong teacher nito? Lagot kayo ngayon yan. Pambira kayo. Sino pa tatanungin ko rito? Cloud. Nakatingkap ka na ng tubig na galing sa Panginoon? Ano yan? Ay, prayer. Okay. Prayer daw. Prayer pala yun. Okay, wait ka lang. Papaliwanag ko na maigi. Okay? Maliban, ang isang tao ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya makakapasok ng langit. Okay, umpisa na natin. Verse 14 po yan. Subalit, sabi niya, ang sino bang uminom na tubig na aking ibibigay, makinig kayo ha. Cloud, makinig. Hindi na, ano daw? Anong klaseng tubig to? Sabi ni Cloud, prayer daw yan. Okay, wait lang. Medyo na-confuse lang si Cloud, okay? Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang na tubig tungo sa buhay na, grabe! Pag nakainom pala ako noon, galing sa bukal na walang putol, ay maganda nga ito. Ano kaya ito? Okay? Tingnan na natin. Verse 15. 15 ba? Mang ginabi akong 15? Okay, tama. 15. Last. 15. Sinabi sa kanya ng babae, ito na yung nag-iigib. Sabi nung nag-iigib, Ginoo, hindi niya kilala ang Panginoon, ha? Pero ang daming Pilipinong sabi, Noy, kilala ko ang Diyos. Nagpipray ako. Sabi ni Club, nagpipray ako, Noy. Ang problema, siya ba ay nakainom na ng tubig na walang hanggan? Ulitin ko. Nagsasabi siya na naniniwala siya sa Diyos, kilala niya ang Diyos. Nakainom na ba siya ng tubig na walang hanggan? Tinanggap niya na ba ang tubig na ito? Nakainom na ba siya nito? Nasa puso mo na ba ang tubig na ito? Ayan po mga tanong. Okay, next, sabi diyan,
Sabi niya ng babae, Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na ito upang ako'y hindi na, ano daw? Pumarito upang umigib. Matalino yung babae. Sabi niya, di niya kilala si Jesus. Sabi niya, Ginoo, bigyan mo ako nito para hindi na ako magsasagom. Hindi na ako pupunta rito. At hindi na ako kailanman mauuhaw. Naalaman na ito. Ano ito, Cloud? Ano ito? Ano itong tubig na ito? Ha? Sabihin mo, sige, malakasan mo. Ha? Kaligtasan na nakuha mo rin. Ang tubig na tinutukoy dito, walang iba, ang salita ng Diyos na walang putol. Lilinisin ka ng tubig na ito. Oras na binasa mo at maunawaan mo ang tubig na ito, lilinisin ka sa mga gawa mong mali. Pag nainom mo ito, pag tinanggap mo ito, pag nasa puso mo na ito, natanggap mo na siya, nainom mo na siya, hindi ka naman kailan pa mauuhaw. The Lord is my shepherd. I shall not thirst. Amen! Naunawaan niyo po ba? Ito palang napakaganda na po ng lesson na ito eh. Kaya pala sinabi niya, balik mo sa text, Psalms 23, 1 and 2. May Tagalog. Verse 1, tingnan natin. Okay? Balikan niyo po. The Lord is my... Hindi po ba yung operator? Yan, ha? Ano po ito? Ito po palang ibig sabihin. Sa verse 1 pa lang, kung ang Panginoon ang iyong maker, ang iyong owner, ang iyong, ano pa ba yun? Sabi ko, manager. Manager natin ang Panginoon. Lord, ano pong papagawa nyo? So, sabi niya, kung ang Panginoon ang aking pastor, hindi na ako mauuhaw pa. Hindi na ako mangangailangan pa kasi po ito pong I shall not want, pagka ginawa mong sermon o turo yan sa mga bata, ang polling condition ng isang tao ay natatakot tayo. Lord, gusto ko rin magkakotse. Wala akong pera. Anong gagawin ko? That is the polling condition. Nakuha pa ba natin? Bawat lesson na gagawin natin sa ating mga tuturuan, ipapakita mo ano ang kalagayan mo dahil kahit may religion ka, kahit nagpipray ka, kung hindi ka konektado sa Diyos, hindi ka makakapasok ng langit. Ha? Anong ibig mo sabihin na hindi ako pwede pumasok ng langit? Hoy, sandali lang, huwag kang aalis na hindi ko masigurado. Gusto kong makarating ng langit. Ano ang gagawin ko? Doon mo ipapasok ang tubig na walang hanggan, na walang iba kundi si Jesucristo na namatay para tayo pag natanggap natin siya, hindi na tayo mangangailangan pa at hindi na tayo mauuhaw pa. Naunawa na po? Ay, salamat. Next na po tayo, ang susunod po natin gagawing verse, John 7, 37, 38, and 39. Ang daming tao nauuhaw din. Okay? Saan kaya? Nauuhaw ba siya sa tubig na literal? No. Ang daming tao ngayon, may religion sila, nagpipray sila, nagmamahalan sila, pero pag sila'y namatay at yumao sa lupang ito, doon po sila sa naglalagablab na apoy sapagkat doon ang pupuntahan ng mga makasalanan. Pag nag-explain si David, nakikinig pa ba kayo? Sabi ba niya, ang sweldo natin sa ginawa natin makasalanan, ang ating sahod, sabi kasi ng Roma, ang kabayaran ng kamatayan, ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno. So therefore, sabi niya, kung nagkasala ka, ang sweldo mo, ang bayad sa iyo ay impyerno. Pero ito ang maganda. Tinanggap niyo na ba ang bayad na walang hanggan? Ang tubig na walang hanggan, natanggap niyo na ba? Ito yung bayad ni Kristo sa atin upang nang sayo po ay haharap sa husgamento ng Diyos Ama, makikita hindi ang reliyon sa puso natin, kundi makikita ang Kristong ating tinanggap at ating sinusunod. Okay, John chapter 7, 37, 38, and 39. Okay, tatlo po. Ang sumasampalataya, sabi niya, basahin po niya, sabay-sabay, ready? Tagalog, ang gaya ng nagsabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay ang mga ilog. Paano nangyari yun? Paano nangyayari yan? Pag tayo pala tinanggap si Kristo, dadaloy sa ating puso ang mga ilog. Ano pa ba yan? Tubig na
buhay. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang ibig sabihin nito, yung pagmamahal ni Kristo na inilagay niya at nakasulat doon na nagagawa mo doon sa mga walang kakayahan. Natutulungan mo sila sa pagitan ng panalangin, natutulungan mo sila na ipinapakilala ang Kristong nagliligtas. Yun po ang sinasabi na nakakaroon po sila ng mga ilog. Sabi niya dyan, ano po? Dadaluyan ang bibig mo, ang buhay mo, ng mga tubig ng buhay. Ibig sabihin, ng mga salita ng Diyos na marami nito ay masasatisfied. Because only Jesus can satisfy your soul. Ang makakapag-alis ng uhaw ng tao ay si Jesucristo na ating tagapagligtas. Nakukuha po ba natin? Okay, next tayo, next verse. Okay, verse 14. Ay, sa 7 pala tayo. Verse 38. 38 muna. Yan. Okay, 39. Ngunit ito yung sinasabi niya tungkol sa matalinhaga ang salita ng Diyos. Natatanggapin ang mga sumasampalataya sa Kanya sapagkat hindi pa ipinagkakaloob ng Espiritu sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati, hindi pa nag-glorified. Okay? Yung po si Kristo po ay buhay pa nito. Hindi pa po siya umakyat ng langit, di ba? Kaya nga kausap niya pa yung babae doon sa John chapter 7. Dito naman ay John chapter 38 o verse 38 to 39 ay ang sabi po ng sulat, hindi pa po siya nag-glorify dito. Kaya dito ay mapansin natin sa verse na yan, okay, na dito ay maraming tao pa ang nauuhaw, nag-offer pa ang Panginoon ng sobrang dami ng mga tubig upang ang mga tao ay magkakaroon ng satisfaction. Ang verse 39 na ating binasa sa uli, ito po ay nagtutukoy sa banal na Espiritu. Ganon din po ang kanyang trabaho. Siya po ang nakatira sa ating buhay upang nang sa ganon, ano po mga kapatid, ay maaalala natin ang mga bagay na nung tayo po'y ininom o kaya tinanggap natin si Jesus, nagkaroon tayo ng satisfaction na wala ang ating uhaw, nagkaroon tayo ng kaligayahan na sabi niya, Lord, napakasarap ng buhay na nasa iyo. Whereas nung ikaw ay wala pang Kristo, ay wala nang ginagawa ka kundi sumama sa kasamahan mo, maggawa ng paghihinuman at kung ano-ano. So hindi masaya doon. Pero nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, sabi ng Banal na Espiritu, siya ang nagkukontrol, siya ang nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Kaya dito po ay, kung babalikan natin ating text doon, the Lord is my shepherd, okay? I shall not want ang supply. Kung bakit hindi ka nauuhaw, mayroon kang nakatirang Banal na Espiritu na anuman ang nakikita mo sa mundong dapat kang mainggit, mayaman sila, marami silang mga ari-arian, sabi mo, mas mahal o mas marami ang aking matatanggap pagdating sa langit. Bakit po? Isipin mo, sabi ng kapahayagan, ang street natin doon sa langit ay purong ginto. Dito sa lupa, pinag-aagawan pa yan eh. Lupa pa nga lang, yung mga magkakapatid nagpapatayan dahil sa lupa. Ay lalo na kung yung lupa niya may ginto, ay talagang papatay talaga yon. Pero dito mga kapatid, mapapansin natin, na dito ang sabi niya, the Lord is my shepherd. Okay? At nakikita niya ang Banal na Espiritu sa ating buhay, na siya po ang supply ng wala na tayo dapat kauhawan, sufficient na po yon, sapat na yon, para tayo ay hindi mauuhaw sa mga bagay na mga material, kundi tayo ay busog, na tayo mag-focus ng paningin, na isang araw kukunin tayo dito ni Kristo sa ating kahirapan, at tatalin tayo doon sa kanyang kalangitan, na masaya at may kapayapaan. The Lord is my shepherd, He leadeth me beside the still waters. So dito po ay dapat sa ibang lugar, mapapansin natin na ang mga shepherd, nililid nila ang kanilang mga tupa papunta sa mga kuweba. Bakit po? Di ba yung mga kuweba doon, may mga painuman pala dyan. Okay? Doon sa painuman na yon, iyo'y luma, kasi siyempre maraming gumagamit yan. So dinadala nila ang kanilang tupa doon, kung ang pasto natin, dinadala tayo sa lugar na akala natin, ano bang lugar to sa Kamalig? Di ko kilala mga tao. Parang madilim na kuweba, di mo kilala ang kapitbahay mo. Tapos pagka lumabas mo yung kapitbahay mo, sino ka? Dayo ka rito, no? Mga ganyan ba? Parang ang tinutukoy dito mga kapatid,
Doon sa panahon na ang mga nagbabantay ng tupa, para sila ang mga tupa nila hindi mauhaw, nililid nila ito doon sa kuweba na mayroon po doon parang maliit na lagayan ng tubig. Iniigiban talaga ito ng mga pastor at doon nila pinaiinom ang kanilang mga tupa. Ganulan po din sa atin sa mga tao. Napupunta tayo sa isang lugar na hindi natin alam. Kami, dayo po kami rito. Pero dahil nandito ang Panginoon ng aming pastor, inililid niya kami sa mga tubig at sa mga espiritual na bagay na hindi kami naiinggit, nauuo sa mga bagay na material, lahat na lang yan dumarating dahil may mga ginagamit ang Diyos na takapagdala ng mga biyayang yan. Yun po ang tinutukoy niya dito mga kapatid na dapat doon sa pagdadalang yun ng pastor doon sa mga madilim na kuweba, nililid tayo ng Panginoon doon sa hindi natin alam na lugar. Hindi sanay na lugar tayo doon, pero alam nyo ba, pinaiinom din tayo ng Diyos doon, binibigyan tayo ng mga supply, pinabigyan ka ng magandang health, hindi ka nagkakasakit doon dahil nandoon ang ating shepherd. Whatever or wherever ka man dalhin ng Panginoon, okay, ang pastor mo, ang Diyos, ang nagtatrabaho para pakainin ka. Nakukuha po ba natin? Ang iba, pagdating sa isang lugar, naku, kailangan natin magtrabaho dito, o ikaw mag-apply ka doon, o ikaw mag-apply ka dito. Ganun tayo bilang mga tao, pero alam niyo po ba kung ang Panginoon ang iyong bantay, ang iyong pastor, ang iyong Panginoon, at konektado ka sa Kanya, ilagay ka man niya sa isang lugar na di mo kilala, gagawa siya ng paraan para buhayin ka. Naniniwala po ba kayo dyan? Yun po ang verse 2. The Lord is my shepherd. He leadeth me beside the still waters. Okay po. So dito po ay ang bilis ng oras yan. Now, pangalawa na siguro. Okay? Bago tayo magpangalawa, sometimes, dinala ka na ng iyong pastor. Dinala na tayo ng Panginoon sa magandang trabaho. Alam nyo, ang mga tupa minsan mapili. Binigyan na ng Panginoon ng pagkandang sabi niya, ang hirap dito sa trabahong to. Di ko kasundo yung aking mga co-workers. Wow. Sana. Di ba? Wala ka naman po kahit saan ka magpunta. Mag-apply ka sa government, mag-apply ka sa private. Hindi mo lahat yan magiging kaibigan. Tama ba ako? Kahit saan ka pumunta, kahit magpunta ka ng US, ay lalo na doon, tatawagin kang monkey. Mga matatangkad yun Tapos tayo, Pilipino. O, di ba? Kaya dito ay mapansin natin, ay sometimes, ang sheep nagre-refuse. Sabi niya, ayoko dyan, saan pinaglagyan mo sa akin, Panginoon? Yung leadership ng Diyos, yung kalooban ng Diyos nilagay ka dyan, alam niya na dyan ka pagpapalain ka niya dyan, bibigyan ka dyan ng magandang trabaho, bibigyan niya ka dyan ng maraming kapitbahay, ng mga mababait. Alam mo, sabi mo, ayoko sa kanila. Minsan ganun ang mga tupa. Ganun minsan ang mga anak ng Diyos. Mapili sa pinaglagyan ng Diyos sa kanya. Alam niyo po ba, na kapag umalis ka sa pinaglagyan sa Diyos, diyan kanya pagpapalain, umalis ka. Paano ka pagpapalain? Dito ka pagpapalain, doon ka pumunta sa gusto mo at hindi doon sa gusto ng Diyos. Magkakaproblema ka doon. Yun po ang sinasabi niyan, He leadeth me beside the still waters. Yung banal na espiritu at ang salita niya, nandoon ilalagay niya kasama mo. Hindi ka magkukulang dyan. Ang problema, yung pananampalataya mo ang nagkukulang. Amen? Minsan ang pananampalataya natin, sabi nga nila ay, at saka, sa Bisaya, gamay, di ba? Ano pagkakaiba ng dalawa? Parehas yung pananampalataya. Ano ang pananampalataya? Atena. Anong pananampalataya? Ang pananampalataya, faith is the substance of things. Teacher. Pero dapat may mga okay. Ang pananampalataya, mga bagay na hindi mo pa nakikita, pero pinaniniwalaan mo na. Ayun, amen. Kaya alam naman niya. Na mga kapatid, ganun po. Paano yung maliit na pananampalataya? Ganun din po, yun Pag sinabing pananampalataya, yun yung mga bagay na inaasahan mong tatanggapin mo dahil alam mong Panginoon mo siya, may tatanggapin ka. Yun ang pananampalataya. Hindi mo pa siya nakikita, pero inaasahan mo na yan ay tatanggapin mo kasi alam mo na bigayan sa iyo ng Diyos. The Lord is my shepherd, I shall not want. Nakukuha po ba? Now, kaya dito po, ang mga shepherd, nililid sila. Pinangungunahan sila. Minsan ang iba may pito. Gaganon yung mga tupa.
Tapos nakita nila ang kanilang pastor, naglalakad na, sunod-sunod po yan. Ay kung mayroon na sana yung ating mga operator, pag magaling yan, lalabas ka agad nila yan. Pero, hayaan mo na. Pag pito nila, o kaya sisigaw yan. Okay? Ay, pito pala yun. Pag ganyan niya, gaganon yung mga tupa. Pag nakita nila ang kanilang pastor na naglalakad na, sunuran na lahat yan. Pero ang mga Kristiyano, alam nyo, nabasa niya na sa Bible. Nabasa niya, pero palagay nyo, susunod ba siya o susuhay? Ano ang most na nangyayari? Ano ang pinakamadalas nangyayari? Sumusunod o sumusuhay? Both daw. Okay. Halimbawa na lang po. Halimbawa na lang. Nakatanggap ka ng pagpapala. Di ba? Ano-ano mong gagawin pag nakatanggap ng pagpapala? Baka malaman pa sa church na ano na ako. Ano yun? Itinaas ka, anong tawag yan? Na-promote? Huwag naman sa langit. Okay? Kaya mamalaman ng church, baka mamaya, asahan ni pastor, malaki na sweldo ko, baka humingi pa eh. Hindi po ganun. Bakit ganun po ba ang pagkakilala niyo sa mga pastor? Hindi ganyan yan eh. Dapat pasalamatan mo ang Diyos sa lahat ng tinatanggap mo sapagkat sabi niya, kung ang Panginoon ang iyong pastor, lahat ng yan bibigay sa iyo, hindi ka mangangailangan. Di ba? May mga tao minsan na inuunahan ng Diyos eh. Sabi niya, kung hindi kaya ng Diyos, nabigyan ako ng pagpapala, uutang ako sa bangko. Kukuha ako ng hulugan na kotse. Kawawa ka. Magkano ang kinsinas ng hulugan na kotse ngayon? Nasa 13. Ang motor nga ngayon, 4, pataas eh. Hindi pa kaya yan. Para, mga kapatid dito, ay ang shepherd minsan, nililid ito ng Panginoon sa crystal clear na maraming tubig, but the sheep stop to drink. Pwede mong dali ng tupa eh. Halina na kayo, inom tayo doon sa tubig. Sabi ng tupa, ayoko. Nangyayari po ba? Ang tanong ko ngayong umaga, ito po, heart to heart po ito, at puso sa puso. Kaninang alas 4, kanang alas 5, sino nagbukas ng Bible at nagbasa? Kita nyo ko konti. Wala mong kagalit sa akin, nagtanong lang naman ako eh. Wala namang masama doon. Ang pinag-uusapan natin dito mga kapatid, kung ang iyong Panginoon ay ang pastor, diba? Diba sabi mo, nag-obey ka, nagsusunod ka. Sabi ba kanya, desire a sincere milk. Pakibukas po, 1 Peter 2:2. Tingnan natin to. Kung totoong tupa ka ng Diyos, dapat nagdi-desire ka mabubusog, lalakas, at lalago. Tingnan nyo po, 1 Peter 2:2. Ngayon lang ito pumasok, wala man ito yan dyan sa outline ko. Okay? Tingnan nyo po. Tingnan nyo ha. Bata ka na ngang Kristiyano eh. Nakakita ka ba ng bata na ayaw dumidi? Pagkatapos lumabas sa nanay niya, ayaw dumidi. Sino may mga anak dito na pakalabas? May mga anak kayo na paglabas niya, ayaw dumidi. Ay magtataka ka, ba't ayaw dumidi ng batang ito? Baka may problema. The same with the Christian today. Ang Panginoon, sinabihan sila, gusto niyong lumago, gusto niyong lumakas, gusto niyong maging makapangyarihan, mag-desire kayo ng tubig o ng gatas, umitin ninyo ang malinis na espiritual na gatas. Tubig din naman ang karamihan nito, di ba? May, colostrum ba yun, sister? Yung kasama ng gatas? Colostrum o colostrum? Colostrum, colostrum. Ayan, tama. Ito, mga gumagawa ng gatas dyan sa... Yung kasamang colostrum, may kasamang tubig yon. Kaya kung gusto mo mag-desire, kung talagang ang Panginoon ang iyong Diyos, sundin mo siya. Amen? Wala. Tingnan niyo po, gaya ng mga sanggol na bagong silang, mithiin ninyo na malinis sa spiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y, ano daw po? Dapat Yun ang dapat. Para ikaw ay makapagpatuloy sa buhay, inom ka, inom. Si mahilig dito ang iba, ng tubig. Kasi gusto nila na lumago ang kanilang katawan. Tatapusin ko na po, malapit na. Okay. Number 2. Okay. Isa sa naalala ko lang sigit ko lang. Isa pala sa dahilan, kapag ang tupa ayaw minom,
mayroon pa siyang nararamdaman sa katawan. Yung literal na tupa, kaya pala minsan ayaw mag-inom, may mga parasite. Ang gagawin nila, imbis na uminom, pupunta doon sa putik na malapot. Yung parang kalabaw, sister. Di ba yung kalabaw, ganun doon? Alam niyo kung bakit? Nahihirapan na yun sa kanyang, ano yung garapata ba? Hindi garapata ang sa kalabaw eh. Kuto ang kalabaw, ang garapata, baka. Nahihirapan na pala sa kanya, imbis na uminom, kaya siya nagre-refuse, kasi may problema siya sa buhay. May parasite siya, may kasalanan siya. Ang gagawin niya, pupunta siya sa putik na malapot, iigat ka doon para tumigil na yung mga parasite, yung mga kuto niya, nakagat ng kagat, kaya hindi siya mapakali. Kaya ayaw niyang uminom kasi may problema siya sa buhay, may kasalanan siya. Nakukuha po ba? Isa sa dahilan kung ba't ayaw pala ang tupa ay uminom. Naalala ko lang, okay? So thank you. Naunawaan po ba ang ibig ko sabihin? Si Jacob naunawaan na eh. Di ba? Kaya pag minsan, huwag kayo ma-open sa akin eh. Kaya malalaman nyo, pag ang Kristiyano ayaw niyang magsimba, may problema. Oh, huwag kang titingin, ba't kung sa akin naman kayo nakatingin? Di ba? Hindi siya mapakali eh. May problema siya, kaya imbis na uminom siya ng mga naririnig itong water ng kalakasang espiritual, may problema siya. Dito po, kadalasan, ang mga santo, mga kapatid, ang mga anak ng Diyos na tumanggap na kay Kristo, nagsisi ng kasalanan, tinanggap ang Panginoon sa kanilang buhay, ang tawag sa kanila mga banal o santo. Kaya ang tawag baga sa atin, santi-santito kayo, makasalanan. Upo, kasi nandito pa rin yung laman na nagkakasala. Pero ang sabi ng Panginoon, pagbalik niya, babaguhin niya ang lahat sa buhay natin. Mawawala na ang kasalanan yan. Pagbalik ng nag-iintay ba kayo sa pagbalik ng Panginoon? Ay, salamat. Pagbalik ng Panginoon, automatic lulusot na tayo dyan. Hindi na po makasalanan ang dala nating katawan, kundi ito po ay hindi na mabubulok na katawan dahil yan ang pangako ng Diyos. Nagkakasala tayo nga dahil dala natin makasalanan tong laman na ito. Kaya nga baka tayo tinutokso ni Satanas, huwag nyong lalapitan, huwag nyong gagawin, kundi takbuhan nyo palayo, huwag nyong pakinggan ang tukso para hindi kayo nagkakasala. Tama? Yan ang totoong tupa. Hindi, minsan, kabataan, nagdaan din ako dyan eh. Kahit anong takbo mo, pag napakaganda ng babaeng nag-o-offer sa'yo, boy, come on. Huwag lang yung babae ang mukha tapos iba ang dala. Huwag dyan, delikado ka dyan. Hindi yan natatakasan ng mga men. Kasi ang mga men ay weaker pagdating sa beauty. Okay? Huwag kayong ma-open sa akin. Naging din akong binata. Okay? So dito po ay, number 2, ang tubig na sinasabi dito ay cleansing to Godship. Panlinis sa mga tupa ng Diyos. Ano pong symbol nito? Is the symbol of the Holy Spirit. 1 Peter 1:18-22. Okay? Ang simbolo po ng panglinis sa mga tupa ng Diyos ay ang banal na Espiritu at ang kanyang salita. 1 Peter 1:18, 19, 20, 22. Okay? 1 Peter 1:18. Nandiyan na po ba? Okay. 1 Peter 1:18. Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minanapan ninyo sa inyong mga ninuno, hindi na ng mga bagay na nasira tulad ng pilak o ginto. Next verse, 19. Kundi ng mahalagang dugo. O, yan po ang ibig sabihin eh. Nung nainom mo ang tubig na walang hanggan na si Kristo ang may dala, tubig na walang hanggan yun, hindi ka na magkakaroon ng buhay na walang hanggan dahil nakainom ka na. Tinanggap mo ng Kristong ito. Ang sabi ng Biblia, kundi ang mga mahalagang dugo ni Kristo na gaya ng isang korderong walang kapintasan at walang dungis. Next verse, 20. Siya ay itinalaga na ng una bago matatag ang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo, 21, sa pamamagitan niya, okay, ay nananampalataya kayo sa Diyos. O, di ba? Sa pamamagitan ng tubig ni Kristo, na si Kristo mismo at ang Banal na Espiritu, ay ito po ay nabubuhay sa kanya mula sa mga patay at sa kanyang nagbigay ng kalwatian, kaya't ang iyong pananampalataya at sa pag-asa ay nakatuon sa Diyos. Last verse, 22. Okay, ito na po yun. Sabi niya,
Ngayong, ito na po naintindihan niyo po ba ito, teenager? Basahin niyo po ito. Anong ibig sabihin nito? Ngayong, sige, lakasan niyo. Ngayong, grabe, lakasan mo siya. Tatabihan ko kayo. Sige, mamay. Okay, sige, lakasan niyo. Ngayon, Pwede ka sa school? Doon, ang dami yung classmate. Dito, tayo-tayo lang. Okay. Ngayong nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamagitan. Paano tayo nalilinis? Ito lang po, simple lang. Hindi naman nalulublong ka pa sa tubig. Buksan mo to, naglilinis ka na. Naguhugas ka na Tingnan nyo po Ngayong nilinis na ninyo. Nilinis present tense. Ang iyong mga kaluluwa. Okay? Purify. In obeying the truth. Through the Spirit. Sinusunod nyo ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa Biblia. At dito pa sabi niya, okay, na kayo may tunay na pag-ibig sa isa't isa, mag-iibigan kayo sa isa't isa ng isang buong alab mula sa dalisay na puso. So nalilinis tayo. Ito palang tubig na inaasa natin na galing kay Kristo, ito ang kanyang salita, ang Banal na Espiritu na siyang nagbibigay sa atin ng paglilinis. Napupurify tayo dahil hindi natin gagawin. Dahil nababasa natin, huwag kang, di ba? O 10 utos, huwag kang mag-i-interest ng iyong kapitbahay. Ay, grabe ba? Di ba? So dito po ay, water is a symbol of the Spirit and the Word of God. Simbolo po ito. Kaya yan po sinasabi niya, na ito ay nagbibigay sa atin ng purifying, ang water na ito, ang katotohanan ng salita ng Diyos, at ang Word, without the Spirit, ito na po, tandaan nyo maigi ang salita ng Diyos, kung walang Banal na Espiritong nagbibigay sa atin, walang silbi. Basa ka ng basa, wala namang Banal na Espiritong nakatira sa puso mo, hindi ka talaga yan aasenso. Maliban, na kapag tayo tinanggap natin si Kristo, inalisan ako. Pag tinanggap natin si Kristo, ang Banal na Espiritu ay titira sa ating buhay. Yun po ang tubig na nanggaling kay Kristo, na ang simbolo nito, siya ang ating guide, at ang guide ng Banal na Espiritu, lilinisin ka. Hindi mo gagawin kasi binabasa mo Ngayon, pag ito po ay nabasa mo, ay, alam ko nanonood ang Panginoon. Hindi ko gagawin yan. Kasi nanonood siya, at ang kanyang mga anghel, ililista ang mga bad at mabuti kong ginawa. Pagharap ko sa Diyos, bubuksan ang mga aklat na ito. Aklat na mga gawa, ay punong-puno ka ng ginawa sa Diyos, kawawa ka. So dito po ay mapansin natin, mga kapatid, that the Word without the Spirit, ang salita ng Diyos na walang Banal na Espiritu, ay wala namang silbi. Okay? Harapin natin ang katotohanan na mismong mga Kristyano na. Ito po, mga Kristyano na tayo, minsan nagiging tayong nababatikan tayo, nadudumihan tayo ng mundo. Bakit po? Okay? Malilinis lang tayo sa pamagitan ng babasa ng Bible. Di ba? Sabi ng 1 John 1:9. Tingnan niyo po ang 1 John 1:9 Pakilabas niyo po. Alam niyo po ganito yan. Bago tayo basa ng 1 John 1:9. Okay? Sino po sa inyo, kung naglalakad tayo sa inyong tahanan, ay naglalakad kayo sa hangin? Meron ba? Wala, di ba? Wala. Ikaw mo para sa bahay, naglalakad ka sa hangin. Sa lupa. Sa lupa. Okay, lahat mo sa lupa. Lahat tayo bilang mga normal na tao na kinanggap si Kristo, binabasa ang Bible, naglalakad ka sa lupa. Pag umuulan, natatalsikan pa kayo ng puti. Natatalsikan na. Yun yung sana.
Anak, pag may sasakyan, tatabi ka. Pag may sasakyan, tatabi ka. May disgrasya ka. Lalayo ka sa sasakyan. Tama? Naunawa po ba natin? Naantok na yata kayo. Ayusin natin ang pagturo sa mga bata para maging maayos ang mawawala tayo isang araw, nadadala nila ang turo mong mali. Di ba? Mga nagmamano. Doon sa Bible study ko, tinuturo ko doon sa mga diyan sa gasolinahan. Pag nagmamano kayo, di ba nasa kabilang kalsada si Lolo? Sabi, no! Anong klase pagmamano yan? Sino nagturo niyan? Mga tamad. Alam niyo po ba ang pagmamano ay kissing? Makinig! Ang pagmamano ay kissing toward the hand. Pag-worship, pagsasamba, paggagalang. Halimbawa, si Athena ay ginagalang kong lola, kunyari na, ang pagmamano ay ganito. Di ba? Saan mo nga nila nilalagay eh? Kissing ba ano? Kissing dito. Ano turo sa'yo na natin? Turo yan po sa amin ang Biblia. Ang pagka-kissing toward the hand is worshiping the Lord. Tapos nakita ko sa mga, no! Yung klaseng turo yan. Di ba? Kaya nung nakita rin nung isang bata, ay ganun pala pagmamano. Nakita rin gana niya sa kabila, paligay, Ma! Huwag tayong magtuturo ng mali. Nanunood ang Diyos. Nagtatala, naglilista ang mga anghel. Pagharap mo sa Diyos, pagbabayaran mo ang mali mong itinuro. Amen. Amen po ba? Last, tatapusin ko na po. Alam ko na, nasa oras na tayo. Ang verses na ito nagpapakita, okay, gaano kaimportansya ang tubig o salita ng Diyos sa kanyang mga tupa, sa kanyang mga Kristiyano na gustong maging puro, maging malinis sa harap ng Diyos. Psalms 119 verse 9. Isa-isahin ko lang po ito. Matapos na po tayo. Salmo 119 na kapitulo, talatang 9. Wow, marunong ako magtagalog. Okay. 119 verse 9. Psalms. Yan. Basa. Sabay-sabay. Paano ang kabataan, ang kanilang daan, sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong ito. Paano natin maiingatan ang dangal, ang puri ng mga kabataan, lalag pag wala na ako, pag namatay na ako? Sino pa magagayad sa kanila? Ang salita ng Diyos! Iyon ang natitirang magtuturo sa kanila, hindi ako. Bakit po? May limitado lang ang buhay ng tao. Nagkasala tayo. Next verse, okay? Kaya dito po sa verse na ito, ang ating pamamaraan, ang ating mga daan ay bibigyan ng liwanag, pag-iingat, katalinuhan ng salita ng Diyos. Ito ang nagiging matalino tayo dito dahil dito. Yan po ang katotohanan. Next verse, John 15 verse 3. 15 verse 3 ng John. Okay? Basa. Sabay-sabay. Kayo'y malinis na sa pamamagitan na aking. Paano? O sige, paliwanag mo sa akin, paano tayo naging malinis? Nung nabasa natin ang Word of God, paano tayo nalinis? Hindi mo na ginagawa ang ayaw na nakasulat doon. Huwag kang magiging masama. Okay, so yung mga nakasulat dyan. Kaya dito po ay tayo ay nagiging pure, nagiging malinis sa mata ng Diyos nang dahil sa kanyang mga sinabi na binabasa naman natin. Kaya alam niyo po ba sa bahay, mas maganda may Bible kayo nakabukas, Bicol o Tagalog. Isang araw, mayroon kaming lolo na hindi naniniwala. Nagtataka siya, bakit kami, kababata namin, hilig na hilig namin sa Bible. Ay sa kanila kasi ang turo pala ng pinakaninuno namin, sabi sa kanila, alam niyo ang Biblia, kulay itim. Ang kulay itim ay sa demonyo, sabi. Kaya nila binubuksan ng Bible.
Alam niyo, nung nakita niya kami, ano lang ako noon, siguro mag-first year high school. Yung kuya ko si Pastor Doming, medyo malaki. Ba't ang hilig niyo sa Bible? Naiwan na namin yung Bible na Bicol. Alam niyo, nagbukas siya, nabasa niya. Juan 3:16. Nagtanong siya pagbalik namin. Ano bang ibig sabihin nito na magkakaroon ako ng buhay na daing katapusan? Di na ako magagaran, sabi niya. Ipinaliwanag na simple, sabi ng Biblia, pag natanggap mo na si Kristo, ang tubig ng buhay, hindi ka na kailanman mauuhaw at hindi ka na mangangailangan pa. Amen! Yan po ang tubig ng buhay, si Hesus Kristo, hindi ang reliyon ng Baptist, hindi ang mga tao rito, kundi si Kristo ang kailangan mo para hindi ka na mauuhaw kailanman. At doon ka pupunta sa kalangitan. John 17 verse 7. John 17 verse 7. Nalinis na tayo, malilinis na. Okay? Ang ibig sabihin, present tense. Ngayon, malinis na tayo. Pero sabi nung kapatid mo, oy, kilala kita, matanda ako sa iyo, nung isinilang ka, napakasama ng ugali mo. Hindi siya naniniwala na nilinis na siya sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus. Ang sino mang naniwala na kay Kristo, malinis na po siya sa mata ng Diyos, kahit masama pa siya sa mata ng kanyang kapatid. Bakit po? Ang tao ay hindi naunawaan ang kalinisan na tinanggap natin nung tinanggap natin si Kristo, bayad na ang ating kasalanan. Naunawaan po ba? Okay, next, verse 77. Okay, basa natin. Sabay-sabay. Lakasan nyo. Ngayon, na ang lahat ng mga bagay na ibinigay mo sa akin ay mula kay Kristo. Lahat ng hawak natin ngayon na nasa Bible, mula kay Kristo. Bakit po? Sapagkat ang paglilinis ay nagmumula sa Bible. Ephesians chapter 5, 25, 26, and 27. Tatlong verse po. Ephesians 5. Okay? Okay, basahin natin Ephesians 5. Sabay-sabay. Huwag padaya sa mga salitang walang katuturan. Sapagkat dahil sa mga bagay na ito, dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng Alin po yung mga salitang walang katuturan? Mga sabi-sabi. Oy, sabi ng lulo mo, ganito. Hindi yan accurate. Ang accurate po na dapat nating papakinggan, walang iba ay ang puso at ang isip ng Diyos, ang Biblia. Malinaw po? Sa panguli, okay, paano natin, okay, bilang tupa ng Diyos, bilang santo ng Diyos, paano ang tubig na ito, o ang kanyang salita, o ang banal na espiritu, okay, ay magkakaroon ang kaluluwa. Kailangan ba ng kaluluwa ang tubig? Spiritual po ang tinutukoy dito. Okay? That we must have the saint, the water for the soul. Alin po ito? Ito po yung paglago ng ating spiritual. Papakainin mo siya o paiinumin mo siya ng tubig na dalisay mula sa bibig ng Panginoon. Lulusog siya. Hindi na siya mauuhaw, masasatisfy siya because only Jesus can satisfy your soul. Harinawa po, sabi ng ating text, He leadeth me beside the still water. Nililid ako ng Panginoon ng Banal na Espiritu sa kanyang buhay na tubig. At kapag kayo ay may Panginoon na, hindi na kayo matatakot, hindi na kayo mangangailangan pa. Si Kristo lang sapat na. Kaya ang mga Kristiyano po, hindi yan takot mamatay. Magulat ka pag parang, paano ka kung mamatay ako? Pag takot ka, may problema ka pa. Amen. Bakit po ako nasabi? Tama ba yung Galatians 2:20? Matagal na akong namatay nung si Kristo po ay namatay doon. Tinanggap ko na siya, kasama niya na akong namatay. O tingnan po, dito tayo magtatapos. Galatians 2:20, napasok lang po ito. Okay? Look at this. Okay, Galatians 2:20. Ha? Tama ba yun? Galatians 2:20? Ito, di ba? 2:20, di ba? Basahin natin ha. Para sa inyong kaalawan, hindi po sa akin to. Kung totoong kayo ay tumanggap na kay Kristo, matagal na pala kayong namatay. Grabe ka naman, pastor. Paligso ka naman, pastor.
Hindi po yan ang ibig sabihin. Basahin natin. Okay, sabay-sabay. Ako'y hindi na ako ang... O, ibig sabihin, patay na tayo, tama? O, sinong kukontra? Di ba patay na tayo doon? Sa mga lumang bagay na yung makasalanan ka, yung gusto mo, gusto, akin to, ayan, akin yan. Gusto ko yung luting yan, akin to. Wala na tayo doon, patay na tayo doon, binago na tayo ni Kristo. O, tingnan po natin. Ako'y pinakang kasama ni Kristo, hindi na ako ang nabubuhay, kundi, napakagilinaw. Si Kristo na ngayon, kung tinanggap mo na si Kristo na ang nabubuhay dito. Patay na yung lumang June. Wala na yun, ang sama ng ugali nun eh. Pero may kunti pa rin na yun. Bakit? Normal pa rin. Pero pag dumating na si Kristo, pag tunog ng trumpeta ng Diyos, pag sigaw ng anghel, babago ang ating anyo, iiwanan natin itong lumang itong may kabulukan at papalitan ito na tatagos tayo sa mga yero yan na hindi na po yun nabubulok. Kaya ang next mo sabi niyan, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at ang buhay, ito na po yung conclusion ha, ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, sa laman. Di ba? Kung na kay Kristo ka na, wala na yung dati mo. Bago na yan eh. Yun na ang nabubuhay dyan. Si Kristo na, sabi niya, di ba? Ang nabubuhay kundi si Kristo na nabubuhay sa akin at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng di ba? Tama yung Biblia eh. Di ba? Namubuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay at nagbigay ng kanyang sarili, namatay siya doon para tayo ay mabuhay. Ulitin ko po, namatay si Kristo sa krus upang ang sino mang tumanggap sa ginawa niya sa krus, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. May buhay ba kayong walang hanggan? May buhay ka bang walang hanggan? Ay, salamat. Tinanggap mo na ba ang Panginoon? Hindi ka na mauuhaw, pero umiinom ka dahil may dala tayo nito. Ang ibig sabihin, hindi ka na matatakot ano man mangyari bukas. Alam mo, ang Panginoon may planong maganda sa buhay mo. Tama? Ladies and gentlemen, ang buhay ko na ibinabuhay ko ngayon, the Lord is my owner, the Lord is my manager, He leaded me. Dinadala niya ako doon sa napakagandang lugar, kahit hindi ko kilala ang mga tao dyan, kahit inaaway kami rito. At ako ay hindi na kailanman mangangailangan. Tayo po'y magsitayo. At harinawa, naging nakatulong po sa inyo ang buhay na kay Kristo Jesus. May natutunan po ba kayo ngayong hapon? Purihin po ang Diyos. Tayo po ay magpasalamat. Dakilang Diyos, salamat po sa napakagandang mensahe ngayong hapon, Panginoon. Bilang kayo ang may naglalang sa amin, kayo ang may-ari sa amin, kayo ang aming manager, lahat ng utos nyo sa Biblia, amin pong babasahin at amin din pong gagawin at susundin. Kahabagan nyo po kami ng mga biyaya at habag. At ang buhay na pinabubuhay ko ngayon ay buhay na galing sa inyo at di na po akin. Susuklian ko po lahat ng ginagawa nyong kabutihan sa aming buhay, kahit masama, kahit mabuti. Kami ay parang kahoy na itinanim mo sa lugar na ito na ang purpose namin ay mamunga. Hindi kami magbibigay sa iyo ng puro dahon, kundi magbibigay kami ng bunga. Dahil kung puro dahon ang makikita mo sa amin, baka ipaputol mo kami. Dakilang Diyos, tulungan niyo kami. Kayo ang aming pastor, kami ay yung mga tupa. Pangunahan niyo po kami, i-lead niyo kami, turuan niyo po kami, pangunahan niyo kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.